Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito kay Maharlika na pinapatawag nga sa Senado. Ay eto na nga, si Maharlika nagsalita na dahil nga daw medyo kinakabahan na itong babae na ere. Ito na mga kaibigan. Ang kanilang invitation is sa legal na pamamaraan. Bakit hindi? Diba? Hinarap ko na lahat ng kriminal. Hinarap ko ng kayong mga demonyo sa Malacanang. Sorry. Pero hinarap mo or sa social media ka lang nanggalngal? Doon lang, natatakot ako. Sabi ko nga, hindi naman tayo natatakot kapag nagsasabi ka ng katotohanan. Pero ang question ko, kaya nga gusto ko ibalik kay Senator Bato, sana bago niyo ako ipatawag, paaminin niya muna si Lazo na ang dokumento is not AI. At bago niya ako ipatawag, unahin niya yung presidente. Kasi hindi naman ako yung issue dito. Dami mong alam magpaliwanag ka na doon sa Senado. Talaga si Maharlika, daming pa dito po sa sa naging pagdinig. Diretso na tayo dito sa PDEA Leaks kasi ikaw yung talagang nanguna no sa pagbubulgar nito. Kanina nakapanayam din namin si Senador Bato de la Rosa kaninang umaga at nabanggit niya na hindi peke. Totoo yung nag-leak na dokumento na unang inilabas mo dyan sa channel mo na pinatotohanan din ni ex-PDEA agent Jojo Morales. Anong masasabi mo dito? Ano sa tingin mo ang dapat next na maging hakbang para lalong ma-appreciate yung dokumento na ito? Unang-una, gusto kong mag-peace offering kay Senator Bato. Okay, Senator. Peace. Ibig sabihin, peace. Binatikos mo nga siya. Bato, maraming salamat kasi talaga namang siya lang yung mag-isang senador ang nagtumayo doon sa investigation. Ka na ngayon, at pinasasalamat natin yon. Lahat kasi pwede niyang hindi ituloy yun kung siya ay talagang ayaw niya for whatever reason. But, this is why I'm shopping on Amazon, and you should too. Don't spend another dime on Amazon. Okay. Dun sa ito mga kaibigan, yung mga hindi pa nakakapanood dito, si Senador Bato de la Rosa ay nagalit nga dito kay Maharlika. Dahil ito daw si Maharlika ay gumagawa-gawa ng mga fake news, okay? Na nadidisturb ang mga senador sa pag-iimbestiga. Kaya ngayon, itong si Maharlika ay pinatawag nga ni Senador Bato at tumarap daw sa Kongreso, okay, para magpaliwanag ng kanyang bagay-bagay na mga sinabi. Okay, itong si Maharlika ay nagpa-interview na talagang parang, okay, kinakabahan sa mangyayari sa kanyang buhay-buhay. Okay? Alright. Yes, interview, which is napanood ko, na sinasabi niya na ito ay naniniwala siya na existing itong pre-op at authority to operate documents na ito, doon pa lang panalo na ang bayan. Ibig sabihin, hindi AI or artificial intelligence generated yung ipinakita natin. So, ang tanong mo anong dapat ang kasunod, so, sana ipatawag yung subject, which is si ikaw nga ipatawag Marcos Jr. Napanood ko rin na sinabi niya na ipapatawag niya si Maricel Soriano o pinatawag na. Ayan mga kaibigan, si Maricel Soriano, yung bigating artista damay sa usapin sa Senado. Alam na nasa list daw, okay, nasa list ng PDEA, okay, Maricel Soriano yung artista. At si Marcos Jr. susunod ay hindi daw muna. And I believe ang taong bayan ay nag-aantay para ipatawag na si Marcos Jr. Kung tutusin si Maricel Soriano, medyo hindi ganun ka-importante kasi hindi naman po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. So, ang pinaka-importanting personalidad ay walang iba kundi si Marcos Jr. ang dapat ipatawag sa Senado. Ikaw nga pinapatawag, parang inaano mo sa iba. Okay, tuturo mo sa iba, ikaw yung dapat magpaliwanag doon. Pero ang kanina napanayin namin yung ex-PDEA agent, yung mga kalakip doon na sinumpaan noong mismong informant niya, pati ang mga larawan ay nakalakip din doon sa dokumento na ipinakita nyo po
Kaso, dinay-deny ng PIDEA. So, dapat din na mabusisi ito ng gusto, considering na established na ni Senador Bato de la Rosa na legit ito. Kasi sinasabi niya, meron niya mga kalakip na kaya nga EIA. Ibig sabihin, fake yun. Pag ganun. Dinideny ng PIDEA, mga kaibigan, yung inilabas ni Maharlika na ebidensya. Mga dokumento, mga ebidensya para makapagpapatunay, para maituloy yung operasyon. Kung may probable cause na ituloy yung operasyon. Yes. Ilang beses din binanggit yan ni former Agent Morales na dapat nga doon, kaya nga maraming nadismaya sa investigation. Senator Bato, ganun talaga eh. You're a public figure. The fact na you are a senator, yun yung sentimiento ng taong bayan na pinapaliwanag o sinumpaan, okay, ni Mr. Morales doon sa Senado kasi bago naman siya nagsalita, nag-take siya ng oath doon na yes, nag-i-exist itong mga dokumento together with that attachment, yung 5 pictures. So, kaya dapat, dapat in-expound yon during the investigation. Dapat pinaisa-isa ni Senator Bato nung time na yon na ano ba to, ano nakalagay sa, ano nakikita mo sa number 1 picture, number 2, number 3, number 4, number 5. Ano yung matatandaan mo kasi that was 10 years ago. So, nandoon yun. I mean, maaaring may dumukot, may pumunit, pero I believe those pictures are scattering around. Nandyan yan syempre, sa confidential informant. At sabi ko nga, maari sila sa mismo ay may kopya niyan, pero dahil nga siya ay nag-aabogado o nag-lawyer o nag-overact kay Marcos Jr., may posibilidad din na tinatago niya. Which is, obviously naman sa kanyang mga pananal. Tinatanggi na nga niya Tinatanggi niya. Yung mga nilabas mo ay fake daw. So, yan yung nakikita natin na ayaw nilang malaman ng taong bayan na ang presidente talaga natin ay bangag at nagsisinghot ng white powdery substance that we call it pulburon. Ganon. Bang klase talaga itong babanat ni Maharlika. Yung mga kaibigan, narinig natin, ulitin natin ng Pangulo daw ng Pilipinas, si BBM. Ay, blah 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 blah. Okay, ito, ulitin natin. Para maintindihan natin, ito. Ago. So, may pero dahil nga siya ay nag-aabogado o nag-lawyer o nag-overact kay Marcos Jr., may posibilidad din na tinatago niya. Which is, obviously naman sa kanyang mga pananalita. So, yan yung nakikita natin na ayaw nilang malaman ng taong bayan na ang presidente talaga natin ay bangag at pero paratang ni Maharlika nagsisinghot ng white powdery substance that we call it pulburon. Maharlika, kayo ba ay pupunta sa pagdinig din? Ay, hindi yan. Kinakabahan yan, sigurado. Inimbitahan? Wow. Alam ko sasabihin ni Maharlika, unahin muna si Marcos bago ako, pa-special Wala namin nagtatanong. Travel, pati yung travel, sagot nila. And at the same time, para makatulong pa rin siguro sa embassy kung papatulutan kang makatanong doon sa na. Pupuntahin muna si ganyan, si ganon, bago ako, tema. I know. Okay, paano mo, gusto kong pumunta? Actually, gusto kong pumunta as long as legal yung kanilang pag-invite sa akin. As long as they have sinusunod nila ang batas, wag lang nila ako extra katulad ng pag-kidnap ni Lisa dun sa mga minor na mga bata sa Turkey. As long as legal, dumaan sila sa tamang proseso at they have jurisdiction sa akin at dumaan sila. Sagutin mo yung tanong kung pupunta ka dito sa uncle ko, kay Uncle Sam at kay Lolo Biden. Diba? I would love to go. But yung sasabihin mo lang na pumunta ka dito dahil feel nila, hell no. No. I mean, parang inutusan ka lang, pumunta ka dito kasi gusto ka nilang papuntahan. You have to follow the Constitution, Constitution ng Pilipinas, Constitution ng Amerika, if you have
jurisdiction sa akin. At kasi nga ito si Maharlika ay ano to, American citizen ito. Kung meron na may basihan between the law of the US and the Philippines. But I would love to go. Gusto ko na nga silang palitan lahat doon eh. Maharlika, ikaw na kayo maging presidente ng Pilipinas para malaman mo kung anong problema ng bayan. Pero ito Maharlika, ano ba ang mga tanong na dapat na, kumbaga, ito na lang, doon na lilitaw doon sa mismong pagdinig na dapat malaman ng taong bayan kaugnay nga dito sa PIDEA Leaks? Anong gusto mong mangyari? Like for example, yung mga witnesses na dinala ni Lazo, you know what, prior to that hearing, na-mention ko yan sa vlog ko dahil may informante rin tayo na nakarating na yun po yung mga kawawa. Actually, hingi din ako sa kanilang pasensya, no? Yung mga PIDEA agents, mga kababaihan, na, you know, na binoljak natin sila. Pero kasi yun yung sentimiento natin. Ganun pa man, sila ay pinwersa. Nila. So, ganon ibig sabihin yung mga witness yung pinwersa? Really? Tunay ba yung sinasabi mo yun? Baka naman igaw-gaw mo lang yan. Para mag-execute ng sworn affidavit. Ganon. Malinaw na malinaw. Kasi doon sa vlog ko, couple of days ago, maybe a week ago, okay, na sinabi ko na etong si Lazo, pinwersa niya, etong mga agents na ito na pinresent niya kahapon na mag-execute ng sworn statement na labag sa kalooban nila para lang ma-cover up ang isyong nagdodroga o nagpupulburon si Marcos Jr. Kapado na. Okay? Natatakot na ito si Maharlika kaya ito ay maraming sinasabi. Okay, mga kaibigan, panoorin nyo ang full na full dito sa interview kay Maharlika na talagang napansin ko lang na ito nga si Maharlika ay medyo payak na yata ito. Yari naman tayo sa mga baser ko. Okay? Alright. Bahala na kayo mga kaibigan. Itong paratang ni Maharlika na talagang sobra na. Garapala na ito. Dahil nga, sinabi niya dito si BBM daw, ay maliwanag daw na nagpupulburon. Okay? Subscribe my channel. Hanggang dito na lang. Ano masasabi nyo? Comment lang. Bye-bye. Thank you.